15 votes of the senators para ipakonvict si Sara Duterte, lalo pa na may paparating na elections at marami dyan mga re-electionist, hindi natin pwedeng sabihin na hindi possibility. With the enormous resources na mayroon po sila Marcos at sila Romualdez, hindi imposible na makapagbigay ito ng mga maniobra sa loob ng Senado na pwedeng umabot sa mga bargaining operations at ano pa mang mga negosasyon na alam natin it will involve resources, pera, na pwedeng magkaroon ng panibagong alignment doon sa mga gustong magpa-convict at hindi or ayaw magpa-convict kay Sara Duterte. Babayan, talakayin po natin itong balita na nagagalit daw di o mano itong mga miyembro ng House Committee on Injustice. Imbis na House Committee on Justice, tinatawag po ito na House Committee on Injustice. Nang tinawag ito ng iba't ibang mga grupo, pati po ng ilang mga netizens and political commentators na nagsasagawa na ng kangaroo court trial diyan po sa House Committee on Injustice, rather than just facilitate, evaluate, and process ang impeachment complaint na sinasabi laban kay Vice President Sara Duterte. Aba, nakakaramdam din po at naging sensitive bigla itong mga alipores ni Martin Tambaloslos at mga tauhan nila Marcos at ng mga grupo nila sa sindikato nila dyan sa Kongreso. Bigla po nilang sinabi na nag-aabuso daw sa pagkokomentaryo ang mga tao kung tinatawag na mini kangaroo court ang nagaganap dyan sa House of Representatives. Aba, dapat lang naman natawagin ito na mini kangaroo court trial at nararapat at tama lamang din na ang ating Vice Presidente ay hindi mag-attend personally dyan sa walang kabuluhan, mapangwasak at may panunulsol ng panguudyok ng pandaraya sa proseso, itong mini kangaroo court nga na kondukta ng sinasabi nilang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit naman nararapat lamang na tawagin itong kangaroo court ang ginagawa dyan nila? Dahil kay Speaker, may maleta tayo na si Luistro at mga alipores niya, itong si Adjong Alonto, itong sila Tere Ridon na sinipa ni Pangulong Duterte sa kanyang gobyerno dahil abusado ito sa travel ng travel, ikot ng ikot at lakwat ng lakwat siya. Okay? Sino pa mga nandyan? Itong mga grupo po nila Benny Abante, nila Lula Layla de Lima, ang mga komunistang terorista na nasa loob ng party list group na nagkukunwaring kongresista din, no? Kagaya nila Antonio Tinio at mga grupo nila. Ito po ay mga rabid anti-Duterte. Yun lang po ang motivation nila. Mapigilan ang muling pag-angat sa gobyerno at pamunuan ng gobyerno ang isa na namang Duterte sa katauhan po ni Vice President Sara Duterte. Kaya una, bakit po nararapat at makatarungan lamang na tawagin po na mini kangaroo court trial ang nagaganap dito po sa House of Representatives? Sapagkat una, ang trial o ang pagkakaroon ng mga patutuo at presentation ng ebidensya at mga pagsuporta sa aligasyon ng kung sino man ang nag-aakusa kay Sara Duterte bilang part ng impeachment complaint, ay doon po yon sa Senado. Nandoon po sa saligang batas natin, nakasaad yan na ang impeachment trial ay gagawin at gaganapin sa pagbubuo ng Senate Impeachment Court. So ang mga aligasyon, ebidensya, testimonya at mga testigo, doon dapat yan i-present sa may Senado. Kung aprobahan na ng House of Representatives na mayroong sapat na batayan sa
sufficient in substance, sufficient in form, at naniniwala sila at least ang 108 na mga miyembro ng House of Representatives, that is the minimum requirement, 1/3 na pipirma para maniniwala at aprubahan nila ang impeachment complaints versus the Vice President, then it can be transmitted to the House, from the House of Representatives to the Senate, at doon na i-present ang mga ebidensya. Ngayon pa lang ginagawa nila, nag-fishing expedition. Nagsasagawa po sila ng pamimingwit at mga pangangalkal ng ebidensya. Nagreklamo na nga kayo may complainant, di po ba? O yung complainant walang dalang sapat na batayan ng ebidensya sa sinasabi nila na mayroong unexplained wealth si Vice President Sara Duterte. Hindi nila may paliwanag saan, anong batayan, saang property, anong pagpapatotoo na nangangamkam ng kayamanan na iligal at nakakaduda si Sara Duterte. Saan ito? Wala. Ito po ay mga laway lamang. Kaya gusto nilang mag-attend doon si Vice President Sara Duterte. Mag-attend doon ang mga bank officials na gusto nilang ipatawag kahit na ito ay covered ng bank secrecy law, para doon sila pipiga at mag-produce ng ebidensya. Mali po yun. Yan po ang tinatawag na fishing expedition. Hindi po gawain yan ng Committee on Justice dapat. Yan ay gawain noong mga nagrereklamo kay Vice President Sara Duterte, kasi may doktrina dyan na when you come in court, you have to be prepared to present your evidence. O di wala ka palang ebidensya, ba't nyo itutulak pa ang mga gawa-gawang kwento laban kay Vice President Sara Duterte? Sinabi na yan ng Korte Suprema na ang prinsipyo sa batas na tinatawag na equal protection of law at ang due process of law nag-a-apply sa lahat at pati sa Vice President. Ang pagrespeto sa Vice President ay ang pagrespeto sa opisina ng Vice President bilang standby constitutional successor to the President sakaling magkaroon ng vacancy in office. Mahirap bang intindihin yon na dapat yung equal protection and due process ng batas ay ina-apply din kay Sara Duterte? Kung gusto nyo siyang tanggalin at papanagutin, i-provide nyo ang ebidensya, pero hindi nyo pipigain at kakalkalin doon sa proseso na wala pala kayong bit-bit at lalang ebidensya. Klaro? Kaya kangaroo court ang tawag sa inyo. Pangatlo, alam naman po ng lahat na hindi ito tungkol sa pananagutan, hindi tungkol ito sa korupsyon o mga pagwawaldas, paglulustay at pag-abuso sa pondo. Kasi kung tungkol ito dito, dapat ang unang inimpeach at inilagay sa trial for impeachment si Marcos Jr. Di po ba? Between Sara and Marcos Jr., si Marcos nasasangkot sa 1.4 trillion pesos na iskandalo ng pagnanakaw sa mga flood control projects na naging ghost projects at naging hausyaw, naging peke. At itinuturo siya ng maraming ebidensya, testimonya at mga pagbubunyag, including ng mga kasamahan nila sa sindikato like si Saldico, yung mga nag-deliver ng mga former soldiers na tauhan ni Saldico, yung testimonya o yung pahayag na binunyag ni Adrian Bersamin na dating undersecretary ni Marcos dyan sa Malacanang, yung conversation nila. O bakit hindi ito binigyang pansin? No? Si Martin Tambaloslos po, hindi siya impeachable official. Hindi po siya pwede pa-impeach. Pwede siya ipa-recall sa distrito niya, dahil nababayaran niya, nakokontrol niya sa pera, sa kanyang impluensya at poder doon sa Leyte, hindi mo siya mapa-recall sa eleksyon. No? Hindi yun mangyayari dahil nakokontrol nga niya ng pera niya, yung mga tao at botante doon sa Leyte. So, ang pangalawa, pwede siya ma-expel kagaya ng ginawa ng Kongreso, ng House of Representatives, na pinatalsik nila si Congressman Arnie Teves. Pero hindi rin mangyayari yan dahil mga alipores at mga bayaran suhulan at mga attack crocodiles ni Romualdez ang karamihan ng kongresista. So, mukhang pera din at mga swapang sa pera. Hindi rin mangyayari yan, mga kababayan. Yan. Kaya,
hindi siya matatanggal dyan. Si Marcos pwedeng mapatanggal at si Sara Duterte through impeachment. Pero dapat sumusunod sa prosesong tama at hindi po ginagawang ito parang laro ng demolition operations sa laro ng politika, which is yan ang ginagawa kay Sara Duterte. Ngayon, alam natin na hindi ito tungkol sa pananagutan ang ginagawa ng House of Representatives. Ito ay patungkol sa taktika nila na matanggal po sa pagiging Vice President si Sara Duterte at hindi na siya makakatakbo pa sa anumang posisyon sa gobyerno, including ang pagiging kandidato sa pagiging presidente sa 2028 kapag siya ay na-convict sa impeachment. Yon ang kanilang objective. Pero dahil hindi po nila Tambaluslos at nila Marcos sigurado na makukuha nila hindi sila sigurado sa 16 senators that they can have that numbers, no, yung numero ng 16 senators na magboto ng yes to convict Sara Duterte. Nagsasagawa na sila ngayon ng mini kangaroo court trial dyan sa may House of Representatives para wasakin at dungisan ang pagkatao ni Vice President Sara Duterte. That's the purpose of that mini kangaroo court. Number one, mag-fishing expedition at ikutan at labagin ang mga batas at proseso. Dahil alam nila na hindi nila ito magagawa doon sa Senado kapag nandoon ang totoong trial sa impeachment when the Senate will be convened as an impeachment court. Number two, gagamitin po nila ito na pagkakataon para magpropaganda. Umatake kay Sara Duterte at pakasamain siya at tapunan ng mga putik. Kaya nagkakaroon sila ng mini-mini trial na parang kangaroo court nga, walang prosesong tama at binabaloktot ang equal protection of law principle at ang due process that should be afforded also to the Vice President na una nang sinabi ng Korte Suprema. Kaya may mini kangaroo court trial dyan. Number 3, naglalayon po sila na lutuin ang public opinion sa pamamagitan ng pagpapatestimonya kina Madriaga, which is according kay Congressman Rufus Rodriguez, polluted witness. Hindi mapagkakatiwalaan sapagkat ito ay bayaran sa mga highly organized crime operations such as allegedly sa kidnap for ransom, mga trafficking ng armas at mga gun for hire according to the PNP revelations ng Philippine National Police previously pa. At pati itong si Trillanes na alam natin po, rabid anti-Duterte ito. Kaya itong mag-imbento ng mga kwento, pati ang mga kwento na babangon ang patay sa mga sementeryo sa pamamagitan ng drawing niya, ay kaya niyang gawin yan. Kagaya ng Bicoy story niya, yung totoong narcolist, itinuro ito kay Trillanes na siya daw ang pasimuno pala noon. According kay Bicoy, according sa iba pang mga nag-testify noon. So, ito ngayon ang gagawin nila. Maglulunsad sila ng all-out mini kangaroo court trial bago pa man nila ipaakyat sa Senado. And that is the objective why they are issuing subpoena. Pinapasubpoena nila si Sara Duterte, pinapasubpoena nila mga abogado, mga bank officials, kahit pa na ito ay dapat ginagawa na lamang doon sa Senate Impeachment Court. Ba't hindi na lang nila idirekta doon? Pagbutuhan nila, no? 'Di ba? Pagbalik nila o ngayong April, magpa-convene sila ng special session sa plenaryo, 3 araw for example, no? At doon magbutuhan na. Kasi alam na ng taong bayan na iaakyat nila yan sa Senado because they only need 108 numbers sa House of Tambaluslos. And they have more than 108 na mga kongresistang buaya na pipirma dyan. Kaya pwede namang idiretso na nila sa Senado. At ang Senado ang magdedesisyon kung ipagpapatuloy at bubuksan ang impeachment court at impeachment trial. At doon na haharap si Sara Duterte at ang mga nag-aakusa at pati ito ang House Committee na bubuuin nila ang kanilang mga prosecutors. Ayan. O ba't hindi sinusunod yan? Kasi iba ang objective nila. Ang objective nila, kung hindi man mapapakonvict si Sara Duterte,
tatapunan nila ng tatapunan ng putik. Sisirain ang sisirain sa propaganda, wawasakin ng wawasakin ang kanyang pagkatao hanggang sa lutuin nila ang mga pampublikong opinyon laban kay Vice President Sara Duterte. And that is where itong alliance ni Marcos at ni Romualdez sa mga komunistang terorista at sa mga hilaw na komunistang kasabwat ng mga yellow and pink zombies and opportunists, diyan na pumapasok. Pati ang simbahan katoliko, ang CBCP, na nagiging kasabwat na rin nitong mga dilawan at pinklawan sa kanilang mga pananaw at pati sa urban operatives ng CPP, NPA, NDF. Kaya niluluto nila ang mini Kangaroo Court at the House of Representatives in order to totally launch, ilulunsad nila ang atake propaganda todo-todo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya tama lang po na tinatawag yan na mini Kangaroo Court, meaning walang bisa, walang katuturan, at yan ay isang uri ng political demolition job na inilulunsad nila Marcos Jr. at nila Martin Tambaloslos na silang nasa likod nito upang ilihis din nila ang issue sa malawakang pandarambong at sistematikong pangungurakot sa mga programa ng gobyerno, lalo na sa flood control anomaly and scandals nila na umaabot na sa 1.4 trillion pesos ang ninakaw na hindi po nasisingil pa at napapanagot ng mga mamamayang Pilipino. 87710 kay Rohilda Celis, kay Langging po ang ating na pagtitipon ng ating suporta para sa Bangon Sambayanan. Sa puntong ito, magbibigay tayo ng pananaw hinggil dito sa naganap na paglulunsad ng RAGE, o ito yung panibagong koalisyon ng Reform Against Corruption and for Good Government and Accountability, RAGE Coalition, na pinamunuan po ni Davao City Mayor Baste Duterte, ang anak ni Pangulong Duterte. And ito po ay ginanap sa makasaysayang Club Filipino at iba't ibang organisasyon at mga sektor ang dumalo. At ang layunin nito ayon doon sa ating nakuhang impormasyon ay ang pagbubuo ng malawak na alyansa at pagkakaisa ng iba't ibang mga organisasyon na naglalayong papanagutin po ang gobyernong Marcos Romualdez sa nangyayaring katiwalian at malaganap na korupsyon sa gobyerno. So this is the first time na openly ay nanawagan si Mayor Baste Duterte ng pagbubuo ng malawak na alyansa. Ang target nito ay ang administrasyon mismo ni Marcos Jr. at nila Romualdez. And kabahagi po doon ang iba't ibang mga personalidad. Kagaya po ni Congressman Mike Defensor, nila Attorney Jamie Bundok, at marami pang mga personalidad na mga dati na pong identified as part ng Duterte movement. At karamihan doon mga kaalyado at kasuporta. Tagapagsuporta ni Pangulong Duterte at nila Vice President Sara Duterte. Mainam na rin po at patuloy na nagkakaroon ng ganito mga pagtitipon upang hamigin at abutin ang iba't ibang mga sektor na pagkaisahin sila at magkaroon ng malakas na boses ang mga mamamayan in an organized manner. Mas organisado, mas malakas, mas malawak, mas mainam upang ipaabot po sa gobyernong Marcos ang panawagan na hindi lamang ang pagpapatigil sa sistematikong korupsyon, malaganap na pandarambong at katiwalian na nagaganap sa gobyerno niya, kung hindi pati ang panawagan ng pananagutan. Siyempre, hindi maiiwasan po na ito ay bahagi na rin ng political movement. Malapit-lapit na po ang elections sa 2028, no? Pagkatapos po nitong taon 2026, pagpasok ng taong 2027, yan po ay election preparatory year na. Naghahanda na ang lahat para sa magkakaroon ng national and local elections. At kasama dyan ang presidential elections. At hanggang sa kasalukuyan naman po, hindi naman maitatanggi ng mga impormasyon at datos na
front runner. Nangunguna po si Vice President Sara Duterte sa anumang survey. Halos kalahati ng mga mamamayang Pilipino consistently ang preference pa rin po na magiging susunod na Pangulo ay si Vice President Sara Duterte. Marami na nga nagsasabi na baka mapapaaga daw ang pagkakaloklok bilang Pangulo ni Sara Duterte. Well, aabangan po natin yan. Depende sa kalagayan kung magre-resign si Marcos Jr. Wala namang indicator na magre-resign siya, pero mayroong mga indicator na mayroong kinakaharap na problema sa kanyang kalagayang pangkalusugan. Pero hindi ito inaamin Hindi din ito inilalantad sa mga mamamayan. There is no transparent and open declaration on the health situation or health condition of the President. So, ang banggit, pinakahuli, the other day, ay nasa New York, nasa Estados Unidos. Mukhang nagpa-party-party na doon ang Presidente Marcos Jr. kasama ang kanyang asawa na si Lisa Araneta at iba pang entourage na nasa New York. So wala tayong update ano po ang kanilang kalagayan at ano ang ihahayag nila patungkol sa kalusugang pangkalagayan o sa health status ni Marcos Jr. Pero nonetheless, nasa konstitusyon naman po yan na kung mayroong karamdamang malubha sa kaliman ang presidente ng Pilipinas, according to the Constitution, dapat po ay ilahad ito ng tapat at totoo at lantad sa publiko sapagkat hindi pwede na hindi constitutional successor ang papalit bilang Pangulo sakaling magkaroon ng malubhang karamdaman or incapacity ang presidente. So therefore, it is evident enough na ang pagbubuo na ito ng pagtitipon-tipon ng Rage Coalition na ito ay bahagi na rin ng political movement nila, hindi lamang to criticize or put pressure on the administration ni Marcos, kundi pagpapakita na naglulunsad na ng kanilang mga iba't ibang organisasyon, alyansa, upang mabuo ang Duterte political movement. In preparation, of course, hindi naman natin may tatanggi yan, bahagi na yan sa paghahanda ng possibility doon sa presidential election sa 2028. Bakit? Tatakbo ba si Basti Duterte? Yun ang tanong ng mga nag-o-observe. Well, hindi natin alam kung anong dynamics nila. Hindi naman po tayo bahagi ng kanilang makinarya at organisasyon. Tayo po ay political commentator, political observer. So nakikita po natin baka naghahanda sila ang mga Duterte political camp na sakaling magigipit at maiipit at bumaliktad ang ihip ng hangin sa Senado at makukuha ang 16 votes to convict Sara Duterte, mayroon pang Pasde Duterte na nakalinya. Mukhang yun po ang political projections. Well, wala namang masama tungkol dyan. Bagamat ako ay naniniwala personally na mahirap kunin ang 16 votes of the senators para ipakonvict si Sara Duterte, lalo pa na may paparating na elections at marami dyan mga re-electionist, hindi natin pwedeng sabihin na hindi possibility. With the enormous resources na mayroon po sila Marcos at sila Romualdez, hindi imposible na makapagbigay ito ng mga maniobra sa loob ng Senado na pwedeng umabot sa mga bargaining operations at ano pa mang mga negosasyon na alam natin it will involve resources, pera, na pwedeng magkaroon ng panibagong alignment doon sa mga gustong magpa-convict at hindi or ayaw magpa-convict kay Sara Duterte. Sakali mang mabuo ang impeachment court o ang trial ay mag-proceed sa Senado. Sa House of Representatives po, kahit ano pa ang gimmick na gagawin dyan, nila Tambaloslos, nila Budget D, yung mga tauhan at mga sindikato na kagrupo ni Marcos, given na po yan na mayroon silang numero dyan. They only need 1/3 At ang 1/3 ng 320 ay 107
signatories endorsed in the plenary, pwede na nilang i-transmit yan anytime. Pero gusto pa nilang magkaroon ng kangaroo court trial bago nila i-transmit para mapapahiya at kanilang atakihin through political demolition operations at black propaganda si Sara Duterte. Well, wala naman pong epekto yan kasi ang naniniwala na lang dyan sa kanila, yung kagrupo din nila, yung mga anti-Duterte. Pero yung pro-Duterte at yung naaabot ng political influence ng mga Duterte, mananatili po na sila ay buo ang kanilang pagsuporta dito sa kay Vice President Sara Duterte. So, hindi naman po nila mapapakonvict o mapapatanggal si Sara Duterte kung hanggang dyan lang yan sa House of Representatives. The articles of impeachment must be approved and endorsed at the plenary at ito ay dapat mayroong signatories na 107 at or more, hindi bababa. At alam natin mayroon silang bilang. Si Martin Tambaloslos, mga 102 ang kanilang mga kongresista na hawak nila sa kanilang grupo na lakas na party. Ang iba pang mga kagrupo nila, mga kababayan, na mga kaalyado na kongresista, pwedeng umabot din sa mahigit 107. But why are they still holding on doon sa kangaroo trial nila, kangaroo court trial? Para lamang ito sa dirty propaganda operations. Kaya sa tingin ko, itong rage coalition na binuo nila Mayor Basti Duterte, paghahanda ito. Ito ay isang fallback measure sa politika, isa itong buffer mechanism, panangga, na sakaling maipit at hindi nila malulusutan ang panggigipit dahil sa napakalaki, napakalawak na mga resources na mayroon po sila Marcos at Romualdez at kontrolado niya pa rin ang gobyerno hanggat nandyan sila Marcos at Tambaloslos, mayroon pong fallback na si Basti Duterte can also run and a candidate to become president. Well, anyway, ang malakas na factor naman kasi sa pagsusuporta either kay Sara Duterte o sa kay Basti Duterte ay ang pagiging Rodrigo Duterte na mga anak sila. At mayroon naman po silang naipakita na kakayanan na mamuno. Kaya sa akin, welcome development ang paglulunsad nitong RAGE o Reform Against Corruption and for Good Governance and Accountability. Okay lang yun. The more, the merrier. Mayroong Kampilan Group, yung katipunan ng mga mamamayang Pilipino para sa pagbabago ng ating bayan. Yan naman po ay sa grupo nila dating Congressman Jing Paras at mga kagrupo nila, sumasama din po ako dyan. Mayroon namang United People's Initiative. Mayroon din pong National People's Transition Council. Maraming initiatives at walang mali doon. Hanggat ang direksyon naman po ay papanagutin ang gobyerno nila Marcos at Romualdez sa mga nangyaring malalakihang iskandalo ng pangungurakot at pandarambong at magkakaroon ng reforma at pagbabago sa pamamahala at magiging maayos at matino ang gobyerno, walang problema kung maraming alyansa, maraming grupo, marami po ang nagkakaroon ng pagbibigay ng mga pananaw at panawagan upang mas marami ang makapag-participate. The problem of the Duterte-based alliance is kung paano abutin ang mas malawak na sektor at mga tagapagsuporta at mga mayroong mga paninindigan na hindi nakalinya doon sa kampo ng mga Duterte pero handa rin pong tumugon upang tumulong na baguhin at reformahin ang gobyerno but they do not identify their groups or their organizations at ang kanilang mga personalidad hindi nakalinya direkta sa Duterte political base. So kailangang abutin po yan ng Duterte political camp. And we hope na yun ang gagawin ni Mayor Basti Duterte at nila Inday Sara Duterte, yung totoong oposisyon. Kasi po ang mga CPP, NPA, NDF, urban-based organizations,
nakaalyansa po yan kay Marcos at kay Romualdez, tactically. Pero may ibang bahagi sa kanila na naglalaro na kunwari anti-Marcos. Part of the game para polituhin ang taong bayan. Ang dilaw at mga pink, dito yan sa kasama ang simbahan katolika, nakaalyansa pa rin kay Marcos kasi nakikinabang sila. Ganon din po ang grupo nitong Akbayan, mga hilaw na komunista. So therefore, napakalaki ng pangangailangan na ang koalisyon o alyansa ay dapat umabot sa mga non-Duterte based na mga organizations na mayroon pong paninindigan na pwedeng tumulong para lumakas ang ating mga pagkilos na mas malawak at mas malaking organisasyon na hindi lamang nakasentro sa mga maka-Duterte ang kanilang paninindigan. And that is a challenge para dito sa binuo na rage. Kasi kung sila-sila pa rin po, Duterte group pa rin ang nandyan, Duterte aligned forces pa rin, hindi naman po lumalaki ang alyansa. Kailangan lumalawak ito outside of the spectrum of pro-Duterte alliances and forces. Ayos, but nonetheless, it's a welcome development na si Mayor Basti Duterte ay umaabot na sa pambansang antas ng kanyang paglalantad ng kanyang sarili upang tumulong na pamunuan at pagkaisahin ang political opposition to the Marcos Romualdez government. So sana ay magtuloy-tuloy ito at maging matatag at malakas pa ang magiging kakayahan ng alyansa na rage at ng iba pang naka-align at parallel groups upang umabot doon sa mas malawak na suporta ng mga mamamayang Pilipino na hindi lamang nakakupo o nakatali sa mga Duterte-aligned organizations. Yan ang malaking challenge. Ayos! Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay patuloy sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at pati na rin po sa inyong pagtangkilik sa aking Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Utang na loob ko po sa inyo at ng aking pamilya ang paglawak at paglakas ng ating social media platforms. At syempre... Okay, yan! Mga kababayan, ako po si Senador Bato de la Rosa. Buong puso kong pinapasalamatan ang mga conveners nitong RAIDS Coalition. Taos puso kong sinusuportahan ang pagbuo ng RAIDS Coalition. Isang pagkakaisa ng iba't ibang puwersa na handang tumindig para sa katotohanan, pananagutan at kapakanan ng sambayanang Pilipino. Sa panahong ito, hindi na sapat ang kanya-kanyang laban. Kailangan natin ng isang tinig, isang direksyon at matibay na paninindigan laban sa katiwalian, pag-aabuso at mga hakbang na naglalayong patahimikin ang oposisyon. Ipinapahayag ko rin ang aking buong suporta sa pamumuno ni Mayor Sebastian Duterte bilang pinuno ng koalisyong ito. Kilala rin natin si Mayor Baste, matapang, may panindigan, at handang ipaglaban ang tama para sa bayan. At higit sa lahat, patuloy akong sumusuporta kay VP Inday Sara Duterte na patuloy na nagsisilbi sa ating bansa sa kabila ng mga hamon at pagsubok ng kanyang kinakaharap. Hindi tayo papayag na gamitin ang politika para patahimikin ang mga lider na tunay na naglilingkod sa bayan. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa iilan. Ito ay laban para sa bawat Pilipino na naghahangad ng maayos na pamahalaan, makatarungang sistema at may magandang kinabukasan. Panahon na para magkaisa. Panahon na para manindigan. Maraming salamat po. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Okay, maraming salamat Senator De La Rosa. Palakpakan natin siya ng malakas na malakas. Yes!
Okay, ito totoo na talaga to. Hindi na to take two. Okay? Ready na ba kayo? But before I call him on stage, I'd like to remind everyone that the committee has decided to limit the number of speakers only to the sitting congressmen and senators at the moment. Okay? So guys, are you all ready? Please, let's all stand and welcome Senator Robin Padilla! Woo! A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Mga mahal kong kababayan, ito po ang araw na itinakda. Walang iba kundi ang aking kapatid, ang aking pinagmamalaki, ang aking sinasaluduhan, ang bagong Pangulo ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, laban si Bastian Duterte! 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 Napakasarap pong isigaw ang Duterte. Yes. Sapagkat alam po nating lahat, batid nating lahat, naramdaman nating lahat ang pagbabagong dinala ni Tatay Digong. Hindi po tayo nandito para makipagbulahan. Hindi po tayo nandito para sumipsip. Tayo po'y nandito para makiisa sa pagbabagong naantala. Grabe. Batid po nating lahat. Alam nating lahat na naantala yung pagbabago na naumpisahan. Tama. Ngayon, nakikita po ninyo, lahat ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na yung gera sa Middle East, nangyayari na ngayon. Nasa mga mukha natin, na dadating ang panahon, magkakaproblema tayo sa langis. Eto na. Nasa mga mukha na natin. 4 years ago, sinabi na niya. Ngayon, paano nila sasabihin na hindi tama si Digong? Paano nila sasabihin na yung isang taong nagsasalita kanina dyan ay isang, anong sabi nila daw? Kami daw ay mga Chinador. Kami daw ay mga tao ng China. Pero saan tayo lumalapit ngayon? Saan tayo tumatakbo ngayon? Sa China. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, alam, batid ni Tatay Digong na isang araw ang tutulong sa atin, kapitbahay natin. Napakaganda po nung kanta kanina. Bayang ko. Eksakto! Alam naman natin na hindi madadala si Digong doon sa dahig kung hindi tumulong ang sino. Alam nyo kung Pilipino lang, hindi natin kaya yun. Hindi natin magagawa yun. Tandaan nyo to. Hanggat nandito ang kuko ng agila. Sino ba ang agila? Talagang masyadong maraming nainom na kape to. Mas maraming nainom sa akin to. Ang ibig ko pong sabihin, mga mahal kong kababayan, kung sino po yung tunay na Pilipino talaga dito, si Digong. Tandaan po natin yon. Kung sino yung parang si Lapu-Lapu na tumindig, kalaban ang mga dayuhan, si Digong yun. Huwag nating kalimutan yon. Kaya sa nadala sa dahig. Dahil siya, sa panahon ngayon, ang bayani. Tandaan ninyo.
Bayani yan. Dahil maikukumpara nyo yan sa mga una nating bayani, sila Sakay, sa lola ko, kay Gabriela Silang, kila Jose Rizal, ang nakalaban, dayuhan. Kaya itong ginagawa natin, tandaan ninyo, ang binabangga natin dito, kapangyarihan ng dayuhan. Ang itinatayo natin dito, yung pagka-Pilipino natin, tatandaan nyo yan. Dahil tayo, kailanman, hindi tayo magpapasakop sa dayuhan. At kailangan si Tatay Digong ay umuwi na. Bring him home! English yan. Minsan lang ako mag-English. Bring him home. Hanggang doon na lang yun. Bilang panghuling salita, gusto ko pong sundan ang sinabi ni Congressman Leandro. Totoo po yun. Kami po sa Senado, ni Senator Bongo, at ang iba pa pong mga congressman, pinipilit po namin na talagang yung excise tax nagawa na po. Pero payat yun. Pinipilit namin yung VAT. Maraming salamat kapag nangyari, malaking tulong. Pero kung sasabihin po natin, katulad po ng sinabi ni Congressman Marcoleta, yung mga oligarko, makinig kayo, mga oligarko ng langis. Matagal na kayong pinangaralan ni Digong noong pe. Matitigas ang ulo ninyo Matagal nyo lang niloloko ang taong bayan. Itataas ninyo, ibababa nyo ng konti, itataas ninyo. Ito ho yung panahon na huwag nyo na kaming lokohin. Dahil sobra na ho ang hirap ng tao. Ang lahat ho ng presyo ay nakasalalay sa langis. Kasi transportation yan diesel. Oh, nandito pala yung boss ko. Sir, June Esperon. Boss, mabuhay po. Partner ko yan, pinadala ko niyan sa West Philippine Sea. Alam nyo, yung oil deregulation ho, yun po yung batas na bumibiktima sa atin. 1998 po yan. Sana, kung talagang seryoso po yung mga senador at mga congressman na talagang bigyan ang taong bayan ng konting, alam nyo na, yung ginawa, yung oil deregulation law. Kailan, yan ho ang dapat namin i-repeal o i-amend. Yun ho, walang bulahan. Kapag yan ho, hindi nagagalaw yan, ibig sabihin, bulahan lang ho yan. Kasi yun ho, ang nagsasabi dito sa mga oligarko ng langis kung anong gusto nilang presyo. Sila ho ang nagdidictate. Kailangan ho, tanggalin ho natin yan, ang kapangyarihan na yan sa kanila. Doon lang ho nyo malalaman na walang bulahan. Pero ngayon, puro bulahan lang po yan. Bilang panghuli, ako po yung nagpapasalamat sa aming chairman, acting chairman, Sir Alcusi. Sir, maraming salamat po. At dumating po yung panahon na nangyari na ng atin pong Pangulo ay si Baste. Alam nyo, ang tagal ko pong dinasal nito. Dahil alam nyo, walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Duterte! 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 O, di ba ang sarap isigaw niyan? Para kang naka 5 kilong kape. Congressman Alvarez, opo, Atty. Topacio, opo, nabanggit ko na po si Congressman Marcoleta, boss. Siyempre po, si Atty. Vic Rodriguez, sir. Mike Defensor, boss. Opo, Kuya Ipe, Salvador.
Yan ho ang pinaka-loyal na kaibigan ni Digong, siyempre. At siyempre po, Attorney Lambino. At binabati ko din po, siyempre, yung idol naming lahat, Senator Bongo. Senator. Ito ay pagpapalit ko ang pagiging senador dito, pwede ko ibigay sa kanya. Attorney Jimmy Bondok. At sa lahat po na nandito, ma'am, Lizette, ma'am, nandito po lahat ng mga kaibigan ko. Kung sino po hindi ko nabati, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po. Tandaan po ninyo, Ma'am Cathy Binag, tandaan po ninyo, hindi po nasasayang ang oras natin pagkasama natin ng mga Duterte. Hindi po. Dahil tunay po nung panahon ni Digong, naramdaman natin na ang mga Pilipino nakataas ang noo natin. Maraming salamat po. Mabuhay. Ay, hindi nila alam. Okay. So, surprise! Isa-surprise ko kayo. I know he's a person with a big heart. Alright? Yan ang alam ko sa kanya kasi talagang na-experience ko siya. Okay, ladies and gentlemen, please welcome with level 10 energy at iwagayway natin ang ating bandila kay Senator Bongo! Unang-una, binabati ko po ang ating bagong presidente po ng PDP Laban, ang ating minamahal na mayor at ang anak ng aking boss na si Mayor Baste Duterte. Palakpakan po natin. Congratulations! Mga kasamahan ko sa Senado, Senator Robin Padilla, sir, ang ating mga kasamahan po sa Rage Coalition, headed by the Reform Party, Secretary Mike Defensor. Palakpakan po natin, sir. Speaker Bebot Alvarez from Reforma Party. Palakpakan po natin. Attorney Topacio. Palakpakan po natin. Chairman po, Acting Chairman ng PDP Laban, Secretary Alcusi. Palakpakan po natin. Congressman Lian Libiste, ang anak po ng kasamahan ko sa Senado. At kasamahan ko rin po sa Duterte 10, Attorney Jimmy Bondok, palakpakan po natin. Kasamahan ko rin po sa Duterte 10, Attorney Vic Rodriguez, palakpakan po natin. Ipe Salvador, Attorney JV Hinlo, Congressman Paulo Marcoleta, palakpakan po natin. And of course, Senator Rodante Marcoleta, palakpakan po natin. Secretary Raul Lambino, palakpakan po natin. At sino po ba yung mga kasamahan natin? Si Duterte na na-miss ko. And of course, Attorney Trixie Angeles, Ma'am Cathy, si aking Ma'am Grace. Ibuna salamat po sa pagmamahal kay Tatay Digong. Mga kasamahan po natin sa gabinete noon, Secretary Jun Esperon, sir, maraming salamat po. Commissioner Adamat, Attorney Respicio, sir. Lahat po ng mga, hindi ko na po maisa-isa lahat, no? And unang-una, maraming salamat po sa inyong taus-pusong pagmamahal kay Tatay Digong. Noon pa man hanggang ngayon, isa lang po ang aking pakiusap po sa inyo na sana po'y, andito rin pala sila Secretary Bisado, ang ating SecGen sa PDP at lahat po ng mga opisyales ng PDP, lahat ng mga LGU, sa mga kapatid kong Muslim, Assalamualaikum, salamat po sa inyong pagmamahal. Sobrang grabe po ang pagmamahal ng ating mga Muslim kay Tatay Digong noon pa man hanggang ngayon po. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat po. Kasi nakita niyo po yung pagmamahal ni Tatay Digong sa Davao noon. Walang diskriminasyon kami doon.
tandaan natin, Muslim, Kristiyano, magkakapatid po tayo, Pilipino po tayong lahat po. Sa Attorney Topacio, no, nabanggit ko na rin po kanina, mga kasamahan ko sa Duterte, no, Senator Bato de la Rosa, namimiss namin ni Senator Robin sa Senado, magkakatabi po kami. Ngayon, dalawa na lang po kami doon sa likod. Para kami po yung mga dalawang number 1 na senator na nasa likod na parang basang sisyo po. Sana ay ganun talaga sa Senado, numbers game talaga dyan. Kami yung nasa minority. Pero ako po'y umaasa, sana sa darating na eleksyon sa 2028 ay madadagdagan po at magiging majority na po tayo sa Senado. Sa tulong po ninyo, magtulungan po tayo. Sila Attorney Torion, sino pa ba, Attorney Jimmy, mga kasama natin na na-miss kong banggitin. Pastor Kibuloy. Attorney Hinlo, nabanggit ko na po kanina. Wala na ba akong na-miss? Sana wala po akong si Dr. Richard Mata. Salamat sa inyong suporta sa Duterte. Unang-una, nais ko pong batiin at pasalamatan ang lahat ng bumubuo ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition. Isang mahalagang hakbang ang inyong inisyatiba, isang malinaw na pahayag na patuloy nating pinapahalagahan ang mabuting pamamahala at pananagutan sa ating paglilingkod sa bayan. Sa panahon ngayon, hindi natin maikakaila na marami tayong kinakaharap na hamon bilang isang bansa. Mula sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hanggat sa iba't ibang suliranin, pang-ekonomiya at panlipunan, sa ganitong sitwasyon, mas lalo nating kailangan ang matibay na pamumuno, malinaw na direksyon at higit sa lahat, isang gobyernong may malasakit at pananagutan sa bawat Pilipino. Ang good governance ay hindi lamang tungkol sa mga pulisiya o programa. Ito ay tungkol sa integridad, sa pagiging tapat sa tungkulin, at sa paglalagay ng kapakanan ng taong bayan na unahin ng lahat ang desisyon, kapakanan ng Pilipino. At yan po ang parati kong naalala, sinabi ni Tatay Digong noon, just do what is right. Hindi ka magkakamali. Unahin ang interes ng Pilipino, unahin po ang interes ng bawat Pilipino, interes ng bayan po. Hindi natin kakayanin ang mga hamon na ito kung kanya-kanya tayo. Kailangan natin ang pagkakaisa, kailangan natin ang pagtutulungan mula sa pambansang pamahalaan, mula sa lokal, mula sa pribadong sektor hanggang sa bawat mamamayan. Kapag sama-sama tayo, mas nagiging matibay ang ating pundasyon at mas nagiging epektibo ang ating mga hakbang. Hanggang ngayon, dala-dala ko po yung simpleng payo nga ni Tatay Digong. Unahin palagi ang kapakanan ng bawat Pilipino at hindi ka magkakamali. Kaya naman sa RAGE Coalition, inaasahan ko na patuloy ninyong isusulong ang mga adhikaing ito, ang pagtataguyod ng tapat, maayos at responsableng pamahalaan, naway magsilbi kayong inspirasyon sa iba pang mga organisasyon at leader na ang tunay na serbisyo publiko ay nakabatay sa malasakit, integridad at pagkakaisa. Sa huli, ang ating layunin ay isa lamang, ang mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. At ito ay makakamtan lamang kung tayo ay sama-samang kikilos, may isang direksyon at may pusong handang maglingkod. Ako naman po, bilang inyong senador, tahimik lang po ako nagtatrabaho rito. Galit po ako sa maling sistema. Galit po ako sa anumang uri ng korupsyon. Galit po ako sa anumang nagpapahirap sa taong bayan. May mga taong katulad ko na tahimik lamang, pero huwag ninyong ipagkamali ang katahimikan. Ang katahimikan namin ay hindi kahinaan. Ito ay pagpili ng tamang paraan at tamang panahon para lumaban. Hindi po ako maingay na tao, pero malinaw po ang aking paninindigan. Dahil sa kabila ng lahat, iisa po ang galit natin sa anumang nagpapahirap po sa bawat Pilipino. Ang akin pong ninanais sa ngayon, ang wish ko po ay makabalik tayo sa normal na pamumuhay. Ito yung panahon na napakahirap po maging politiko. 26 years po akong nalilbihan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Masarap pong makapaglingkod sa bayan.
ang sarap pong makatulong sa bawat Pilipino. Pero ito yung panahon na napakahirap pong maging politiko. Kaya pinagdadasal ko po, unang-una, na makabalik tayo sa normal na pamumuhay. At mangyayari po yan kung Duterte po ang mamumuno. Duterte! 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 At pangalawa po, nakikiusap po ako sa inyo. May Panginoon naman po. Pagdasal natin na nasa maayos na kalagayan si Tatay Digong, maayos na kalusugan, at makauwi na po siya sa lalong madaling panahon. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Mga kababayan ko, alam kong ilan sa inyo ang galit na. At ang galit na ito, hindi tayo naninira ng kapwa Pilipino. Hindi tayo naninira ng gobyerno kung hindi para itama ang mali at maglingkod ng tama para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po sa Rage Coalition, sa inyong inisyatiba. Maraming salamat sa PDP Laban. At maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay VP Inday Sara Duterte, kay Mayor Baste Duterte, sa Duterte family. Ako naman po, alam nyo naman na sobrang mahal ko po si Tatay Digong. Sobra pa sa tatay ang turing ko sa kanya. Kung mahal ko po si Tatay Digong, mahal ko rin po ang kanyang pamilya. Huwag nyo na po akong... ito yung mga panahon na magkaisa po tayo para sa ating layunin. Huwag nyo na po akong pansinin sa politika. Ang importante po sa atin dito, si Tatay Digong at ang kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan ko, mahal na mahal ko po kayong lahat. Dahil tandaan po natin, isang beses lang tayo dadaan sa mundong ito. Tama. Kung ano pong kabutihan na pwede natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito.